Siya ay sagana sa pagkain at kaibigan at ang kanyang tahanan ay laging bukas sa masasayang salo-salo, kasama sila uwak, tikling, kalapati, at loro at marami pang ibang ibon. Ngunit dumating ang isang bagyong, sumira sa kanyang pugad at lahat ng mayroon si Quago, walang natira kundi kalungkutan, at tila, ba ang mga kaibigan na minsan, ay kasama sa saya ay naglahong parang bula, sa kanyang pag-iisa, nabagbag ang kanyang damdamin sa kanyang sinapit. Isang araw habang siya'y nagmumakmak sa ilalim ng kalbong puno, isang pamilyar na anino ang lumapit, si Loro, na may pakpak kumikinang sa patak ng ulan, ay dumapo sa tabi ni Quago. Quago kaibigan, malumanay na sabi ni Loro, ang ay panandalian lamang, nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad, habang inaayos natin ang iyong tahanan, bakit hindi ka muna sa akin tumuloy, magkasama nating hintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Napaluha si Quago,